Good morning, Lord. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Blessed day po sa ating lahat, mga kapatid. Naway na blessed po tayo sa umagang ito. Tayo na naman ay magpapatuloy sa ating gawain. Ito ay pagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito natin ito matatagpuan sa Mateo 19. Ayon dito, katuruan tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Pagkatapos niyang ipinangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang parisiyong lumapit sa kanya na humanap at paparatang sa kanya. Tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasinimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae, at siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Parisiyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises ang nahiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa maliban kung ang asawa niya ay makikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mangalunya at siya'y mag-asawa ng iba ay magkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sapagkat may iba-ibang dahilan kung bakit may mga lalaki hindi makapag-asawa. Ang ilan ay sinilang na may ganitong kapansanan, iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao, mayroon namang hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng mga kakayahang tumanggap nito. Amen. Ipinanalangin ni Jesus ang mga bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at siya ipinanalangin, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapabibilang sa kaharian ng langit. Ipinatong niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya'y umalis. Amen. Hallelujah. Ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon, tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po aba ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali ang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ba ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po ba ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa
bagong daigdig. Gayong sumunod sa akin ay upo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan sinuman ang mga tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain ng alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakaloob siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na nauuna. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Bless na naman po tayo dahil nakarinig tayo ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Patuloy lang tayo sa ating gawain, mga kapatid. Ito ay ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pagbabasa ng kanyang mga salita, meditate po ng mga salita ng ating mahal na Panginoon upang palakasin ang ating pananampalataya pa sa Kanya. Tiwala lang po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, dahil wala namang imposible sa Kanya. Lahat magiging posible. Kahit may pinagdaanan tayong mga problema, patuloy pa rin tayo. Magbasa lang tayo pang ma-refresh yung utak natin. Kasi minsan, pag lugmok tayo sa problema, mga kapatid, no, nakakalimutan na natin yung pag-aano sa pagbabasa. Oo, ang sabi, pag grabe na yung problema natin, tatawag tayo sa Kanya, pero hanggang tawag lang, hindi tayo talagang nagme-meditate ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi sapat yun. Kailangan talagang may heart to heart tayo sa ating mahal na Panginoon. Pagbulay-bulay tayo ng Kanyang mga salita. Isa puso natin lahat ng ating mga nababasa, isa buhay natin upang makikita ito sa atin ng mga tao. Upang gayon maano natin sila na mapasama sa ating pagiging Kristiyano. Praise God, hallelujah, mga kapatid, no? Purihin ng Diyos sa umagang ito. Napaka-bless po natin dahil nakilala po natin ang mahal na Panginoon. Nakilala po natin ang kanyang mga salita. Kahit hindi man natin siya nakikita, nararamdaman natin siya. Kasi itong Bible, parang siya yung kinakausap natin. Lahat ng katanungan natin sa isip natin, sa puso natin, sinasagot ng Holy Bible na ito. Kasi mismo ito si Papa God. Kaya, ang Holy Bible is parang may buhay talaga siya eh. Habang nagbabasa ka na, nafe-feel mo lahat ng emotion, nandyan na lahat sa Holy Bible na ito. Kaya patuloy tayo, mga mahal kong kapatid, no? At mapagpalang araw muli sa ating lahat. Blessed day po sa ating lahat. At naway ang pagpuri sa ating mahal na Panginoon ay hindi lang sa pagbabasa, sa lahat ng bagay, mga mahal kong kapatid, no? At magandang umagang muli sa ating lahat.